Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for May 13 to 19, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo, 25% discount sa mga tarot reading services from May 2 to 15, 2024. Ayan. So, link on the description and sa pin comment kung gusto niyo mag-book. Okay, Capricorn, let's see weekly energies for you. For Capricorn. Okay, this is your overall energy, your challenge, your opportunity, and your blessing. Okay. So, overall energy, maaring busy kayo sa mga pinag-aaralan nyo ngayon. Maaring may mga training na a-attenan or research. Some of you might be talking to a lot of people kasi yung communications din to, no? Messages coming through. Marami kayong kausap ngayong week na to. What is the Page of Swords? The Lovers o commitment. This can be related sa iyong mga commitment sa trabaho, sa business, sa career, or maaring sa relationship. Yung iba sa inyo pwedeng long distance yung inyong relationship, kaya madalas kayo mag-usap ng iyong person online. Online chatting. Pwedeng meron ding proposal of a new business. So, may mga ka-meeting ka ngayong week na to. Your challenge is the 4 of Wands. So, kung meron kayong pinapagawang bahay or anything related sa bahay nyo, pwedeng magkaroon ng konting aberya, no? Challenge dyan. Pwedeng sa tauhan or sa iyong budget sa bahay. Let's see, what is this? Diba? Budget sa bahay. If you have a home-based business, possible na yung challenge, kasi pag sinabi kasing challenge is paano mo haharapin or mo overcome yung problema, no? Just in case na meron kang ma-experience. So, maaring may kinalaman sa pera to, sa home-based job, home-based career. Pwedeng sa tauhan, no? Maaring kung meron kang negosyo, pwedeng isa sa mga tauhan mo, magkaroon ng issue, pwedeng umabsent, o meron kang mga inaasahan, no? Na tao na pwedeng hindi magiging available. So, syempre, paano mo yon mapupunan? Kailangan mag-adjust ka. So, yung inyong opportunity, you have the 5 of Wands. A lot of work, pero kaya mo naman, kaya mong i-handle. I think maparaan ka sa mga task na kailangan mong gawin. You have the Knight of Wands. I feel like, alam mo yung paspasang trabaho. Ganon. Nakakapagod nga lang siya, pero kaya mo. Pwedeng parang may mga travel opportunities ka, tapos you will be meeting new people, may mga kausap kang katrabaho, or boss, or mga ka-negosyo, tapos pupunta ka na naman sa ibang lugar. So, manage your time wisely. Kasi pwedeng maging parang nakakapagod sa'yo, exhausting, 'di ba? Oo. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, pero umuulan-ulan na rin naman. So, whatever this is na mga responsibilities mo, gagawan mo naman to ng paraan. Importante lang dito is, mabilis kang kumilos. Kasi, pwede namang paunti-unti, no? Magagawan mo ng paraan, pero may time kasi, may limit to na kailangan within that time frame ma-deliver mo. So, pwedeng magdo-double time ka dito.
But since this is an opportunity, ibig sabihin, mas maraming, meron tong gain, meron kang makukuha rito. May mapapala ka sa effort mo na yan. So, your blessing is the Chariot. Blessings of triumph, no? Meron kang ma-achieve na goal ngayong week na to. Some of you, if meron kayong minamanifest na bagong sasakyan or makabili kayo ng sarili nyong car, whether this is second hand or bago, I see na ito yung mangyayari kasi this is about movement, moving, transportation, and travel opportunities. You have the Ten of Swords. So, yung iba sa inyo, may relief, no? May kaginhawaan na nararanasan. Lalo na kung marami kayong mga inisip related sa naging trabaho nyo, or lalo na specifically kung nagka-problema kayo sa sasakyan nyo. Let's say, may mga inayos, may mga ginastosan kayo dyan sa sasakyan nyo, or pwedeng yung binabayaran nyo, no? Na tipong nagpatong-patong yung monthly nyo na hinahabol nyo na para ma-update nyo yung bayad. So, magagawa nyo ng paraan yan. Nakaka-stress lang, pero siguro kaya kayo nagdo-double time dito is because, ayun nga, no? Para masolusyonan nyo yung mga needs nyo, kaya minamadali nyo rin. And this is also victory. So, kung ano man tong mga pinaghirapan mo, nag-sacrifice ka, worth it naman yan. So, money, career, finances. Let's see. You have the Five of Cups, the Six of Wands, and the Queen of Wands. So, yung iba sa inyo may losses. Pwedeng meron kayong missed opportunities, pero lagi niyong tatandaan, yung mga sinasabing missed opportunities, hindi naman talaga yun para sa inyo. Kasi nga, na-miss nyo eh. So, merong nakalaan para sa inyo na kung saan mas magiging successful kayo doon. Okay? So, pwedeng meron kayong dapat na tina-target na trabaho, pero hindi kayo nakapag-apply. Kasi may iba kayong kailangang asikasuhin. So, ibig sabihin, hindi para sa'yo yun. Yung ibang opportunity na darating, yun yung para sa'yo. Maging maingat din sa pag-handle ng iyong finances kasi baka meron ka ritong mapaggastosan na hindi mo naman kailangan. Tapos magsisi ka lang na, uy, sayang. Eh, di lost money rin yon. So, let it flow. The universe says, go with the flow. Things may not go according to your plans, but there is something better for you to come. Just let it be. So, yun nga. That's what I'm saying kanina. Na yung mga missed opportunities, hindi talaga para sa'yo. Because merong much better na parating. Sa love life, okay. Meron ditong, alam niyo iba, kakatapos nyo lang sa relationship, meron na naman magsisimula. Oo, parang may naghihintay lang. Oo. Let's see. Safe zone. Yes. Lalo na if galing kayo sa isang toxic situation, kasi yung iba natatakot na sumubok ulit. But I think, no, this person na darating sa buhay nyo is someone na talagang soulmate energy. Someone that is meant for you, someone who will care for you, take care of you. Change. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. So, ayan, may new beginnings. Intention. What if the only resolution you made was to love yourself more? Loving yourself. Hindi naman ibig sabihin nun is selfish ka na. Kasi nga, paano mo mamahalin ng iba kung yung sarili mo hindi mo mahal? Paano ka mag-aalaga ng iba kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo? So, I feel like you will be open to new beginnings. Kung ano yung kailangan mong i-let go, you will let it go. At maglalakas ka loob ka na rin, lalo na sa relationship. Kung matagal ka nang walang relationship, and you feel like this person is really making an effort, importante kasi sa yung intention ng isang tao eh. So, makikita mo kung ano yung intention, totoong intention ng tao na to. Especially to those who are dealing with someone na nag-e-effort talaga sa'yo, pero
may inhibitions ka, nagdududa ka pa, itry mong i-let go yung past para mawala yung takot mo. And then, welcome this new opportunity of love para ma-experience mo na ulit. O, diba? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!